Nakadagdang makipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino sa ilang leader ng iba't ibang bansa kasabay ng pagdalo niya sa APEC Summit sa Russia. Nakatakda siyang bumiyahe patungo rito mamayang hapon kasamang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Mula Vladivostok, Russia, may news to go si Sandra Aguinaldo. Sandra. Kami, alas 6 ng gabi mamaya, oras na ng Maynila, darating dito sa Vladivostok, Russia si Pangulo Aquino para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Sasalubungin siya ng mga opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation, ang governor ng rehiyon na sumasakop sa Vladivostok, at Philippine Ambassador to Moscow, Alejandro Mosquera, at iba pang opisyal ng embahada. Siya ay tutuloy dito sa compound ng bagong gawang Far Eastern Federal University kung saan ginagawa ang APEC. Sa loob ng university na ito, naroon yung mga bill ang ginagawa yung mga meetings simula noong September 2. Dito na rin gagawin yung leaders meeting sa Sabado at Linggo. At pati yung tradisyonal na pagkakatikpisig noong 21 world leaders, kabilang na si Pangulo Aquino, ay dito na rin sa loob ng universidad na ito gagawin. Bukas ay may bilateral meetings na nakaschedule si Pangulo Aquino, sina Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Chinese o Chile President Sebastian Pinera. Bukas din ng gabi ay harap sa Philippine media si Pangulong Aquino doon sa kanyang tinutuluyang hotel. Sa linggo naman, ang nakaschedule na one-on-one niya with Vietnam President Truong Tan Sang. Ang inaabangan ng marami na bilateral meeting ni President Aquino at ni Chinese President Hu Jintao ay hindi pa malinaw kung matutuloy. Nauna nang sinabi ng DFA na ang China ang humiling nito pero hanggang ngayon ay patuloy daw ang pag-uusap para ma-set ito. Ayon sa DFA, puno ang schedule ng dalawa at hindi pa masabi kung maisisingit niya ang bilateral meeting. Sa gabi naman, Hawi, ay nalaman natin na dumating na dito sa Vladivostok ang presidente ng China na si Hu Jintao. So yan muna, Hawi, ang pinakahuling ulat mula dito sa Vladivostok. Hawi? Yeah, Sandra, so hindi pa tiyak yung sa China bilateral talks, no? Pero sigurado na yung sa Vietnam, Chile at saka Singapore. Tama ba? Oo. Sigurado na yan, naka-schedule na dalawa bukas at isa sa linggo. Pero yun nga, yung talagang pinaka-inaabangan dito yung kay Chinese President, ang pinagpaliwanag sa atin ng DFA ay dahil puno yung schedule, baka ang mangyari yung parang set aside, yung pagkakakita ng opportunity ang isa't isa na pwede pala silang mag-usap, bigla na lang mangyayari yon. So yun yung, kumbaga, play it by ear ang mangyayari dito, Hawi, at sa ngayon daw talagang walang malinaw na nakaset between President Aquino and President Hu Jintao. Okay, sa lahat ng mga bansang dadalo dyan, bakit Vietnam, Singapore at Chile naman ang makikipagpulong kay Pangulong Aquino? Meron ba mga specific issues nilang gustong i-raise kay Pangulong Aquino? Yes, Hawi, parang ang pinapaliwanag sa atin ng DFA ay itong mga bansa na ito yung may mga special issues or concerns na gustong i-communicate kay President Aquino or merong mga negosyo halimbawa na gustong i-explore with the Philippines. Ang sinasabi sa atin for Chile halimbawa, ang sinasabi daw ng bansang Chile ay gusto nila makipag-ugnayan ng mas malawak sa Pilipinas. Kasi daw, yung Pilipinas daw ang nag-iisang bansa sa Asia na parang merong Hispanic roots, kumbaga, na parang feeling nila dapat mas close tayo dahil doon sa ating kasaysayan. So, yun daw ang ginagawa ng Chile kung bakit gusto nila na sa mga darating na taon ay magkaroon ng mas malalim na trade and investment relations sa Pilipinas at maging yung mas malapit na pakikipag-relasyon sa ating bansa. Hawi. Okay, maraming salamat Sandra Aguinaldo sa Vladivostok, Russia.